Understanding integers. That is what we are going to talk about. Good day everyone, this is Math Discarding Maestro and thanks for visiting my math classroom. Sometimes you see signed numbers. Signed numbers have plus sign or positive sign and minus sign or negative sign before them, like negative 1, positive 9, negative 14, or positive 6. These signed numbers are called integers. Integers include positive numbers, negative numbers, and 0. Okay, one way to represent integers is through a number line. Okay, let's study this number line. Okay, kung mapapansin ninyo, sa magkabilang dulo ay may arrows. Yan. Pinapakita ng dalawang arrows na yan na yung ating number line ay tuloy-tuloy at walang tigil. So, at the center ng ating number line is the 0. This 0 is the point of origin. Okay, tapos, to the right of 0 are numbers with positive sign. We have here positive 1, positive 2, positive 3, positive 4, positive 5, positive 6, positive 7, positive 8, at positive 9 hanggang tuloy-tuloy yan. Yung mga numbers na may positive sign ay tinatawag na positive integers. Dito naman, sa kaliwa, to the left of 0, ay mga numbers with negative sign. These numbers with negative sign are called negative integers. We have negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6, and so on. Okay? Positive integers are numbers greater than 0. Sometimes, we do not write the plus sign or the positive sign for positive integers. It is understood na kapag ang number ay walang positive sign or plus sign, it is positive. Like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parehas lang yan. May positive sign o walang positive sign ay mga positive numbers or positive integers. So, huwag kayong malilito. Baka mamaya wala lang kayong makitang positive sign, hindi na yun positive. Dapat meron o walang positive sign or plus sign ay tinatawag na positive integer. Okay? Itong mga negative integers na ito are less than 0. Kung yung mga positive numbers or positive integers are greater than 0, ito ng mga negative numbers or negative integers ay mas mabababa kaysa 0. At mas mababa rin ang mga negative integers sa positive integers. Okay. 0 is less than positive integers, but it is more than negative integers. Each integer has an opposite. The opposite of positive 2 is negative 2. The opposite of negative 4 is positive 4. How about 7? The opposite of positive 7 is
negative 7. Ang distance naman ng isang integer mula sa 0, halimbawa yung positive 5, ang distance ng positive 5 mula dito ay tinatawag na absolute value. So, the absolute value of positive 5 is 5. Ibig sabihin, ang distansya ng positive 5 mula sa 0 ay 5. 1, 2, 3, 4, 5. How about negative 4? The absolute value of negative 4 is 4. The absolute value of 13 is 13. The absolute value of negative 9 is 9. Siya nga pala, ang absolute value ay may ginagamit na symbol. Ito yan. Pag nakita kayo ng dalawang guhit na patayo, ayan. Ito ay tinatawag na absolute value. So, the absolute value of 4 is 4. The absolute value of negative 1 is 1. The absolute value of 100 is 100. Now, let us compare integers. Kagaya ng sinabi ko kanina, ang 0 ay mas malaki kaysa sa mga negative integers. Pero, mas maliit siya kumpara sa mga positive integers. So, ibig sabihin, 0 is larger than negative 1. 0 is greater than negative 4. 0 is mas malaki kaysa negative 3. Okay? At pansinin ninyo, yung mga negative numbers na yan or negative integers na yan, habang papalayo sila mula sa 0, ay mas lumiliit yung kanilang value. So, ibig sabihin, ang pinakamalaking negative integer ay ang negative 1. Bakit? Kasi siya ang pinakamalapit dito sa 0. Gaya ng sinabi ko kanina, habang lumalayo yung negative number natin, ay lumiliit yung kanyang halaga. Okay? At eto nga pala, para madali nyo matandaan, yung nasa kanan, kapag dalawang integers, yung nasa kanan ay palaging mas malaki kaysa nasa kanyang kaliwa. Halimbawa, yung negative 3 at saka negative 4. Alin dyan ang nasa kanan sa ating number line? 3. Alin ang nasa kaliwa? Yung negative 4. Mas malaki itong negative 3 kaysa negative 4. How about 6? Mas malaki yung 6. Kaya lang, kapag negative na siya, mas maliit na yung kanyang halaga kumpara sa negative 1. Kakaintindihan ba tayo? Okay? So, dito naman tayo sa positive. Dito naman, sa positive integers natin, habang papalayo yung mga numbers natin mula sa 0, ay lumalaki yung kanyang halaga. Kabaligtaran dito sa negative numbers natin or negative integers natin. Halimbawa, si 1 at saka si 4. Alin ang mas malayo sa kanila mula sa 0? Si 1 or si 4? Si 4. Itong number 4. So, ibig sabihin, mas malaki yung halaga ng 4 kaysa 1. Positive 3 is greater than positive 2. So, sa madaling sabi, pag mas malaki na yung positive number, ikumpara mo sa mas maliit na positive number, mas malaki talaga yung halaga ng mas malaking number. At, kagaya ng sabi ko kanina, kapag kaliwa kanan pinag-uusapan natin, halimbawa, 1 at saka 2, ang 2 ay nasa kanan ng 1, ibig sabihin, palaging mas malaki yung nasa kanan. Halimbawa, yung 2
at saka 7. Yung 7 na sa kanan, yung kaliwa, ay ang 2. Ibig sabihin, mas malaki yung 7 kaysa 2. Kung negative 1 ang pinakamalaking negative integer, ang positive 1 naman, or yung 1, ang may pinakamaliit na halaga sa lahat ng mga positive integers. Ganyan ang pagkukumpara ng integers. Ulitin natin. All positive integers are greater than 0. 0 is greater than all negative numbers. Pinakamaliit na positive integer ay yung 1 or positive 1. Pinakamalaking negative integer ay ang negative 1. Okay? Okay. Para mamadali natin maipakita ang pagko-compare ng integers natin, gagamit tayo ng mga symbols. We have this one. Tapos yung equal, tsaka yung less than. So, greater than, equal, and less than or smaller than. Ngayon, bibigyan ko yun ng tip para madali nyong malaman sa pamagitan ng paggamit ng mga symbols na mga to kung alin yung mas malaki ka sa maliit. Alin yung malaki, alin yung maliit. Halimbawa, we have let's compare 2 and lagay tayo ng box let's compare 2 and negative 1. Okay. Alin ang mas maliit dyan? O alin ang mas malaki? Kagaya ng sabi natin, lahat ng positive numbers or positive integers ay mas malalaki kaysa negative integers. Meaning, mas malaki itong 2 kaysa negative 1. So, tatandaan ninyo, anong symbol gagamitin natin? Ito. Ginagawa ko kasi dito para madali ko matandaan yung tinutusok. Ito yung tusok, yun yung mas maliit. Yung nakabuka, yun yung mas malaki. So, ayan. Yan yung aking palatandaan lang. So, pwede yung sundin yun. Kung alin yung tinusok, yun yung mas maliit. Halimbawa, let's compare negative 4 and negative 7. So, alin mas malaki dyan? Ang negative 7 or negative 4? Okay? Is greater than negative 4 is greater than negative 7. Okay? How about this one? 6 compared to positive 6. Oh, alin dyan ang mas malaki o mas maliit? Okay, sila ay equal. Ang sabi natin, kapag positive number or positive integer, mayroon o walang positive sign ay paras lang na positive. So this is positive 6. This is also positive 6. Meaning sila ay equal. How about this one? Negative 13 and negative 2. So paano yan? Okay, mas maliit yung negative 13. So, tusukin natin si negative 13. Yan. Ibig sabihin, 13 is smaller than, negative 13 is smaller than negative 2. Siya nga pala, bago ko makalimutan, ang 0 na point of origin sa ating number line ay hindi, hindi positive integer, hindi rin siya negative integer. Siya ay neutral. Okay? So, that's it
for today. I hope you understood our topic. So, paki-follow mo lang ako, huwag mong kalilimutan. At kung di ka pa napag-subscribe, paki-subscribe mo na lang. So, thanks for watching. Bye-bye!